Sa katatapos nga lang na midterm election dito sa ating bansa, nagpasiklaban nga ang mga kandidato para sa pagkasenador at napili na ang top 12. Samut-saring ang reaksyon sa mga nakapasok sa Magic 12 at dahil nga natuwa ang mga pageant fans, kaliwat kanan nga mga edits na tila ginawang pageantry ang mga winners sa senatorial position. At kagaya nga sa beauty pageant, inaabangan din natin ang kahuli-hulihan makakapasok sa semifinal spot. And for this midterm election sa senatorial post, ang nakakuha ng kahuli-hulihang spot sa top 12 ay si Amy Marcos. At ang nakagitgitan nga ni Senator Amy sa listahan ng Magic 12 ay sila Ben Tulfo, Bong Revilla at Abby Binay. Kung baga nga in pageantry world silang tatlong El Tucuyo. At kagaya nga rin sa pageantry world na ang mga pageant fans ay naku-curious kung sino nga bang nakagitgitan ng ating mga pambato. Kagaya nga rin sa election, mainit din pinag-aagawa ng huling spot sa semis. Este huling slot sa senatorial race. Kaya naman magbalik tanaw tayo kung sino-sino nga bang mga senators ang nakipaggitgitan sa huling slot ng mga nakaraang eleksyon. Noong 2007 na iproklamang nanalo sa ikalabing-dalawang senatorial slot si Mig Zubiri. At ito nga isa lamang na wala pang 20,000 boto sa kasunod nito na si Sir Coco Pimentel. At nung mga taong ding iyon naghain ng electoral protest si Pimentel at inabot nga ng hanggang 4 na taon ng protesta but not until noong taong 2011 nagbitiw sa pwesto si Mig Zubiri. Pero itinanggi namang may kinalaman sa dayaan. At matapos nga ang ilang araw inanunsyo na si Pimentel ang duly elected senator noong 2007. Taong 2001 naman instead na top 12 ang pipiliing senator, top 13 ang pinili. Dahil nga yung ika-13 ay maglilingkod lang ng 3 taon kasi nga yung candidate number 13 ay pupunuan niya lang ng 3 taon ang naiwang posisyon ni Chopisto Ginggona na noong namang mga taong iyon ay itinalagang vice presidente ng bansang Pilipinas ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At nakuha nga ang pang 13 spot ni Senator Gringo Honasan pero nanindigan siya na siya dapat ang pang number 12. Na ang pang number 12 naman ay nakuha ni Senator Ralph Recto. Pinitisyon ito ni Honasan pero binasura rin lang ng hukuman. Din ang petisyon noon ng ika-14 placer na si Juan Ponce Enrile pero wala din nangyari. Taong 2004 naman nakuha ni Rodolfo Biaso ng ikalabing-dalawang spot sa senatorial race pero ito nga ay magkahiwalay na petisyon ng pang-13 spot na si Robert Barbers at pang-15 spot na si John Osmeña. At ang boto noon ni Senator Biazon at Robert Barbers ay mayroon lamang 6,000 pagitan. Taong 2016 naman nakuha ni Leila de Lima ang pang-12 spot sa senatorial race at 1,000,000 boto lang ang lamang niya sa ikalabing-3 spot na si Francis Tolentino. Naghain din siya ng petisyon noon pero lumipas na nga ang 3 taon, binawi rin niya ang kanyang protesta. Sa katatapos lang ng midterm election, ang bumuo sa 60% ng boto ay mga millennials at Gen Zs, particularly mga kabataan. At unti-unting nagigising na nga ang Pilipinas, sinasabing this is better than what we were able to achieve last election. Malayo pa pero malayo na, a foreshadowing of what we can expect next election of leaders. And the youths are doing the most of the magic. Next election in 2028, babawi tayo. At sana nga pag dumating na ang taong iyon, patunayan natin na tama talagang ating pambansang bayanin sa Dr. Jose Rizal na ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan.